Magandang hapon po. Paalala po sa mga magulang at maging sa mga bata na huwag basta-basta makikipag-usap sa mga hindi kakilala. Sa Maynila, huli kamang pambibiktima na isang lalaki sa mga batang babae. Ang lalaki tila gumagamit umano ng hipnotismo para sumama sa kanya mga batang babae. Nakatutok si Jomer Presto. Aakalain mong magkakilala ang lalaki na kabisikleta at batang babae na nahagip sa CCTV sa P. Guevara Street sa Santa Cruz, Maynila noong hapon ng March 11. Pero ang lalaki, magnanakaw pala. Sa malapitang anggulo, may kita na may kinukuha siya mula sa bewang ng 8 anyos na babae. Cellphone na pala ito ng biktima na may nakaipit pang 1,000 piso. Ayon sa ina ng bata, nanghingi ng perang anak at nagpaalam na bibili ng merienda sa tapat ng kanilang bahay. Pero kalahating oras bago nakabalik ang anak na umiiyak. Natangay na pala ang gadget ng bata ng lalaki na nagpanggap umanong kakilala nila. Sumama daw po siya, isosoli yung plancha namin. Ang pangalan daw, Topper. Yun daw po yung binanggit sa kanya. Mula sa Oroqueta, naglakad ang lalaki at biktima hanggang sa P. Guevara Street. Dito na niya kinuha ang aabot sa 9,000 pesos na halaga ng cellphone at pera ng bata. May kita rin sa video na may hawak na karton ng bata habang pinipilit niyang maiwan ito sa bangketa. Sa hindi malamang dahilan, napapayag niya ang bata na huwag sumunod sa kanya. Umaga naman ng March 19, nahuli kamang lalaki sa bahagi naman ng Punta Santa Ana, Maynila. Pareho sila ng damit at sombrero ng lalaking nagnakaw sa Santa Cruz. Sinundan niya ng tingin ng 11 anyos na babae na bibili lang ng ulam noon sa karinderya. Lumapit siya sa bata pero umalis din kalaunan. Hinintay niya pala sa kanto ang bata. Ang sumunod na eksena, kasama na niyang naglalakad ang bata. Isang kakilala ang nakakita sa bata habang nakasakay na sa bisikleta ng lalaki. Nag-alala raw ang kakilala dahil inaamoy-amoy ng lalaki ang buhok ng bata. Tinanong niya, kilala mo ba yan? Hindi. Pinababa niya yung anak ko. Nilagay niya po sa gilid niya, inawaan niya. Agad daw tumakas ang lalaki. Ayon sa barangay, kagaya sa nangyari sa naunang biktima, nagpanggap di nakakilala ng lalaki ang nanay ng bata. May ginawa rin daw ang lalaki kaya niya tuluyang napasama ang biktima. Parang hipnotismo. No, pumitik na ganyan na susunod ka na. Halika na. Sumunod na lang din daw siya. Isa pang magulang ang nakausap namin at sinabing nabiktima rin ang kaparehong lalaki ang kanilang 9 anyos na anak na babae noong 2022. Muli raw na numbalik ang kanyang galit sa lalaki nang mapanood sa balita ang sinapit ng iba pang biktima. Napapayag niya raw ang bata na sumama sa kanya papunta sa isang eskinita. Nipuan niya ng ilang beses. Dinakma niya yung isa lang ng katawan niya, pati sombrero niya mula nung naipuan niya yung anak ko nung matagal na. Yun pa rin yung sombrerong gamit niya. Hanggang ngayon ganun pa rin. Ayon sa mga magulang ng mga biktima, nag-iwan ng trauma sa kanilang mga anak ang nangyari. Panawagan nila sa pulisya at lokal na pamahalaan na mahuli ng lalaki upang hindi na makapambiktima pa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag na Manila LGU at Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, Jomer Presto, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ingat po sa mga peking hard drive at SD card na mabibili sa merkado. Baka kasi imbis na maitago ang mga files, masira lang ang mga ito. Sa Maynila, 2 warehouse ang sinalakay kung saan mahigit 30 milyong pisong halaga ng peking external storage devices ang nasamsam. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng search warrant, sabay na pinasok ng NBI-NCR ang 2 warehouse sa Binondo, San Miguel sa Maynila nitong Lunes. Sa NBI, pakibaba mo na yung mga telepono. Ang search warrant na yan, inisyo ng RTC Branch 28 Manila sa kasong trademark infringement. Ang kanilang pakay, kumpiskahin ang mga peking external storage devices tulad ng hard drive, flash drive at SD card. Mahigit 31 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam. Kopyang-kopya ng mga ito ang mga orihinal na produkto, pati mga kahon at packaging. Nag-conduct ng surveillance at test by ang ating mga operatiba at matapos na makabili ay ipinakita po ito sa ating complainant who immediately issued certification that it's actually a fake hard drive but using their trademark. Ayon sa NBI, ang raid ay bunsod ng sumbong mismo ng manufacturer ng mga totoong external storage device. Bukod sa nagrereklamong kumpanya, mas dihado rin daw ang mga customer kung peke ang mabibili nilang storage device. You are not able to consume and make use of the full capacity and memory
of the hard drive. Apart from that, dahil nga po hindi tayo nakakasiguro kung anong pyesa ang ginamit dito, meron pong tendency na malamang masisira ang mga files ng ating sinasave, makukurap. Walang naaresto, pero naharap sa reklamang paglabag sa trademark infringement law ang mga may-ari ng kumpanyang nasa likod ng peking storage devices. Sisirain ng mga ito, oras na maglabas ng utos ang korte. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang kotse ang concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City. Wasak ang harapan ng sasakyan sa disgrasya kaninang pasado alas 3 sa madaling araw. Dinala sa ospital ang driver. Wala namang ibang nadamay na sasakyan. Pero nagdulot ang aksidente ng mabagal na daloy ng trapiko na umabot hanggang Ortigas flyover. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhin ng disgrasya. Ipinagmamalaki ngayon ng Amerika na malapit na raw nilang maabot ang layunin nilang pilayin ang Iran. Pero palaban pa rin ang Iran. Ang kanilang missiles muling gumuhit sa kalangitan ng West Bank at Tel Aviv sa Israel. Sa gitna ng gantihan, bukod sa mga sibilyan, pati mga oil facilities sa gitnang silangan napupuruhan. Hinahadlangan pa ng Iran ang pagdaan ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Kinundena ng UK, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands at Canada. Sila pati ang South Korea nananawagan ng ligtas na pagdaan sa Hormuz. Ayon sa Japanese media, pinayagan ng Iran ang pagdaan doon ng mga barko ng Japan. Ang Amerika sinabing handang alisin ang sanksyon o parusa sa pagbili ng langis ng Iran sa loob ng 30 araw para raw mahupa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Bagamat maliit lang ang porsyento ng mga power plant sa bansa na pinatatakbo ng petrolyo. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Naghahanda rin daw ang gobyerno sakaling tumagal ang digmaan. Sabi ngayon ng Energy Regulatory Commission, asahan na raw na magkakaroon ng pagtaas sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa gulo sa Middle East at pagbaba ng piso kontra dolyar. Kung ito ay eepekto na doon sa presyo ng supply ng ating mga generation companies sa ating mga distribution utilities at mga retailer, ay maaari nang makita natin ito sa ating bill ngayong Abril. Hindi pa masabi ng ERC kung ilang porsyento at magkano ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Kung ang titingnan lang ay yung pagtaas, yung paggalaw sa presyo ng panggatong, ay nakikita nila na maaaring umabot ng 2 hanggang 4 na piso daw. Kaya lang ito ay para lang sa supply na ibibigay ng WESM. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECO, kung totoo ang projection na 2 pisong dagdag singil, ang katumbas niyan hanggang 400 pisong dagdag sa bill ng mga household na hanggang 200 kilowatt-hours ang konsumo sa kuryente. Kung ating titignan yung ating generation charge, yung unang-unang linya sa ating monthly bill, yan ay pabago-bago. Biglang tumataas yan dahil sa sinasabi nilang pass-through cost. Wala nang verification niya. Number 1, i-verify, i-audit yung pagtataas na yan, siguraduhin at gawing on a staggered basis. Huwag biglaan. Paglilinaw ng ERC, pumapasok na sila para bigyan ng direktiba ang mga electric utility at generation supplier na utay-utayin ang pangongolekta at pagkataas singil. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok, 24 oras. Sinalakay ng Department of Migrant Workers ang isang Korean Language Training Center sa Pampanga na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa South Korea. Ayon sa DMW, nangako ang training center ng oportunidad na makapagtrabaho sa South Korea sa pamamagitan ng Employment Permit System at sa tinatawag na Student Pathway Option. Kapalit ito ang paniningil ng malalaking halaga mula sa mga aplikante. Wala umanong kaukulang lisensya mula sa DMW ang training center. Paalala ng DMW sa publiko, huwag basta-basta maniwala sa mga training center na nag-aalok ng trabaho abroad. Dikit po sa sikmura ang epekto ng mega oil price hike. Nagmahal ang itlog at bigas sa ilang pamilihan. Sa Balintawak Market sa Quezon City, 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 40 centavos ang kada piraso ng itlog. Depende po sa laki.
Tumaas naman ng mahigit 5 hanggang 8 piso ang bigas. Ang retail market sa Maynila aabot naman sa 2 piso ang dagdag sa imported na DT8 variety ng bigas. Ay sa isang retailer, maaari pa yang tumaas dahil dumoble ang presyo ng trucking at mahirap makakuha ng supply. Pareho namang tumaas ng nasa 5 piso ang presyo ng local at imported na bigas sa trabaho market. Pero kahit nagmahal ang bigas, mas dumami pa raw bumibili ayon sa isang retailer. Nag-iimbak na raw kasi ang ibang mamimili habang hindi pa tumataas masyado ang presyo ng bilihin. Hindi lang pamilya, kundi pati buong komunidad ang inspirasyon ng isang Aita na nakapasa kamakailan bilang medical technologist. Ang kwento ng kauna-unahang Aita na naging medtech sa pagtutok ni JP Soriano. Abot tenga ang ngiti ng 22 anyo sa si Roland ng Porac, Pampanga. Unti-unti na kasing nagbubunga ang kanyang pagsisika para sa pangarap. Nakapasa si Roland sa March 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Si Roland ang kauna-unahang Aita na naging lisensyadong medtech sa buong Pampanga ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office. Masaya ako na naging license na ako since hindi lang siya para sa akin hindi lang siya para sa pamilya ko, kundi para sa community ko. Lumaki sa kabundukan si Roland at nakipagsapalaran sa kapatagan para makapag-aral. Sa tulong ng iba't ibang scholarship grants mula sa pamahalaan, nakapagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Sabay sa pag-aaral, binabalanse rin niya ang paglilingkod bilang SK chairman sa kanilang lugar. Minsan na rin daw niyang naisip na sumuko, pero bumabalik ang lakas ng loob tuwing naaalala ang kanyang komunidad. Pangarap ni Roland na maging doktor para makatulong at makapagbigay ng serbisyo medikal sa kanilang komunidad sa bundok. Sa ngayon, naghahanap siya ng scholarship grant para maipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Pagdating ko doon sa exam, ala kong alawang isipan, nune, kaya rin nanini sumaw kumaragul. Ali mo para ka na ako ni sopan kayong kapara kong Aita. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Halos walang tigil sa pagbuga ng itim at makapal na usok ang Bulkang Canlaon mula pa kagabi. 4 na ash emissions ang naitala ng PHIVOLCS 2 beses kagabi at kaninang umaga. Wala pang namomonitor na ashfall sa mga lugar malapit sa bulkan at nananatili ito sa Alert Level 2. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng Permanent Danger Zone. Baka puso, doble ingat po lalo't nagsisimula ng uminit ang panahon. Sa Zamboanga City, hinimatay ang isang delivery rider dahil daw sa init. Hindi ka lang, parang himatay na dito. Okay lang to, sir. Agad nirespondihan ng rider na nawala ng malay sa gitna ng kalsada. Dinala siya sa health center. Ayon sa isang opisyal ng barangay, posible ang mainit na panahon ang dahilan ng pagkahilo ng rider. Nang mangyari ang insidente, nasa 37 degrees Celsius ang heat index batay sa tala ng Pag-asa. Sa mahal po ngayon ng petrolyo, may mga tsoper na nagbawas ng biyahe o tumigil muna sa pamamasada. At ang balak namang tigil pasada ng ilang transport group sa Lunes, isinantabi muna. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, sa kabila ng nakatakdang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo, ay hindi na muna itutuloy ng ilang transport group ang kanilang planong transport holiday sa Lunes. Sa Lunes, planong mag-transport holiday o tigil pasada ng mga grupong FEDJUDAP o Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines at LTOP o Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas sa gitna ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Pero hindi na raw muna yan itutuloy ng mga grupo. Sa halip, makikipagpulong sila sa DOTR at LTFRB habang ipinapanawagan ang dagdag sa pamasahe. Magsimula na sila magbibigay sa jeepney at saka UB Express, TNBS. Tinawag din nila po yung mga kasamahan namin na sasama sana dito sa ating tigil pasada sa Monday. Ipopos namin po yan dahil po mismo ang ating Pangulo alam niya magkano ang baseline nung tumaas ng ating krudo na umabot na ngayon na mahigit 100.
Nagsimula po yan sa 49, may 51 hanggang 55. I-atras po na namin panandalian. Kasi po, binalita po sa amin na baka ibigay na po yung 2 pisong hinihiling namin at saka yung 10,000 subsidy. Pero ang ibang transport group hindi na raw kinakaya ang taas presyo. Kaya pansamantala silang hindi na muna bumiyahe o binabawasan na ang biyahe tulad ng Juan Transport Services Cooperative na may ruta sa Quezon City. Sa modern natin, pumapalo ito ng 74,000 sa 21 units na modern. So hindi na talaga kami kikita. Kaya minabuti namin na tumigil muna, at least masave namin yung isang araw. And then ngayon, operation kami pero reduced na yung units natin. Sa Kasiguran, Aurora, halos 80% ng grupo ng mga tricycle driver ang tumigil din sa pagpasada. Sa Mangaldan, Pangasinan, ilang tsuper din ng jeep ang hindi pumasada o kaya'y nagbawas ng biyahe. Dahil bukod sa mahalang petrolyo, may mga gasolinahan ding nagsara muna. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng LTFRB at DOTR ukol dito. Ayon sa oil industry sources, sa susunod na linggo, 16 to 18 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at 9 to 11 pesos sa gasolina. Kadalasan tuwing araw ng Martes nagpapatupad ang price adjustment sa mga produktong petrolyo. Pero ngayong Sabado ng umaga, pila na ang mga nagpapagas sa gas station na ito dito sa North Fairview. Mas mababa kasi ang presyo dito ng diesel at gasolina kumpara sa ibang lugar. Mahigit 74 pesos ang gasolina at mahigit 101 pesos ang diesel sa gasolinahang ito sa Fairview. Malayo ang presyo sa gasolinahang ito sa Pasay na umaabot na ng 120 pesos ang premium diesel, habang umaabot naman hanggang 99 pesos ang 50 centavos sa gasolina. Competitive lang kami sa mga lowest prices sa mga katabi po namin kasi marami kami din dito ng gasolina pero almost same na yung price namin. Sa iba kasi umabot ng 81 100. Kailangan gapang rito. Kasi dito mura eh. Pag nandito kami, kung saan lang yung medyo mura-mura, yan lang. May iba naman na nagbigay na ng discount tulad ng gasolinahan na ito sa Mindanao Avenue kung saan mahigit 72 pesos lang ang kada litro ng gasolina at 94 pesos ang diesel. Alright, Bernadette? Pia, sa Miyerkules ay inaasang sisimulan na ng DSWD ang pamamahagi ng mga cash assistance sa mga jeepney driver. Bukod pa ito sa inaasahan namang fuel subsidy mula sa DOTR. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ngayong weekend, all armies run to Seoul, South Korea para sa much-awaited comeback ng global supergroup na BTS. Ang mga trivia sa likod ng opisyal na pagbabalik ng OT7 o 1-7. Yahatid sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Matapos ang 4 na taong gaganapin sa Seoul, South Korea ang pinakailabangang comeback ng K-pop supergroup na BTS. Ang kanilang comeback concert na tinatayang dadaluhan ng 260,000 na katao, espesyal daw. Hindi kasi ito gaganapin sa isang stadium o arena, kundi sa makasaysayang Gwanghwamun Square. Ang Gwanghwamun Square, isang napakalaking pampublikong plaza sa gitna ng Seoul. Dito matatagpuan ang main gate patungong Gyeongbokgung Palace. Ang palasyong ito, na tinayo pa noong 1395, nagsilbing kauna-unahan at pangunahing royal residence ng Joseon Dynasty. Fast forward to 2026, isa na ito ngayon sa pinakadinarayong tourist attractions sa South Korea. Dito pwede ka mag-arkila ng kanilang traditional kasuotan, ang hanbok. Maaari din masaksihan ang changing of the guard ceremony na para bang eksena sa K-drama. Isa pa sa mga pasabog ng BTS para sa kanilang comeback, ang bago nilang album, ang Arirang. Ang Arirang, isang sikat na traditional folk song sa Korea na tungkol sa pag-ibig, pighati, at katatagan. Sa laki ng papel ng kantang ito sa kultura at kasaysayan ng mga Koreano, 2 beses na itong naisama sa representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ng UNESCO. Nakapwa sinumite ng Republic of Korea o South Korea at ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Further rocket attacks were reported against Nahariya and Live na nag-uulat ang crew ng Russian State TV sa Lebanon nang tumama sa likuran nila ang missile ng Israel. Sugatan ang British journalist na nagre-report at ang kanyang cameraman. Ginagamot na sila ayon sa Russian state media. Kinundina ng Russian Foreign Ministry ang airstrike na nila ay hindi aksidental. Pero iginiit ng Israel Defense Force na naglabas sila ng babala na pupuntiryahin ang lugar. Hindi raw nila tinatarget ang mga sibilyan o mamamahayan. Pati po yung mga naghahanap buhay sa kalaliman ng gabi at madaling araw, umaaray na sa pagmahal ng petrolyo. Pangamba po nila baka mauna pa silang huminto sa pagbiyahe bago dumating ang hinihintay nilang ayuda. Nakatutok si Bea Pinlac. Mag-alas 12 ng hating gabi kanina, wala pa ring preno sa pamamasada sa Quezon City ang jeepney driver na si Chris. Hindi lang sagad, sobra-sobra yan sa oras ng karaniwan niyang biyahe. Pag gumarahe po ng maaga, ala pong kita. Kailangan para sa may maipadala sa pamilya. Ala pong kinikita dahil sa taas po ng diesel. Higit na kasi sa kalahati ang natatapyas mula sa kita niya kada araw dahil sa nakalulula at sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo, bunga ng gera sa Middle East. Hindi rin alintana ang pagod at puyat sa ilang tricycle driver na magdamag bumabiyahe. Siyempre, habang tumataas yung gasolina, bababa yung kita namin. Eh yung pasahe, hindi naman tumataas. Pag nagpahinga ka, wala kang kikita. Isa na namang taas presyo sa produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Daing ng ilang tsuper, hindi pa dumadaan sa palad nila ang pangakong ayuda ng gobyerno. Pero baka maunahan pa raw ito ng pagkalas nila sa pamamasada kapag nagtuloy-tuloy pa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Baka hindi na kami bumiyahe, baka umuwi na lang ng probinsya. Kasi po sa may kwan lang po mauuwi, sa may boundary lang saka sa diesel. Maghahanap na lang po siguro ng ibang pagkakakitaan. Pati mga maliliit na negosyo gaya ng karinderyang ito, apektado. Hinahata kasi pataas ng mahal na langis ang presyo ng iba pang mga bilihin gaya ng pagkain. Tinaas namin yung kanin kasi mahal na yung bilihin at saka mahal na din yung langis. Yung ulam, ganun pa yung presyo pero binabawas namin yung pagtakal namin sa mga customer namin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Napagkasunduan ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa ang pagtatayo ng paggawaan ng ammunition sa Pilipinas. Sa inilabas na joint statement ng Pentagon o US Department of War, napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience na bumuo ng bagong programa para sa paggawa ng solid rocket motor. Gayon din ang pagtatag ng bagong pasilidad para sa pagbuo ng 30mm cannon rounds sa karaniwang ginagamit ng military aircraft at ground vehicles. Itinatag ng Amerika noong May 2024 ang naturang partnership na layong palakasin ng kooperasyon sa paggawa ng mga armas at kagamitang pangdepensa sa Asia Pacific. At para rin mapanatili ang mga military equipment sa mga lugar kung saan ito maaaring kailanganin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang. Ipinagdiriwang po ng mga kababayan nating Muslim ngayong araw ang pagtatapos ng Ramadan. Ang selebrasyon ng Eid al-Fitr sa loob at labas ng bansa sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sabay-sabay na nagdasal ang libu-libong Muslim sa Quirino Grandstand ngayong araw para ipagdiwang ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Pinangunahan ng National Commission on Muslim Filipinos ang pagdiriwang. Nagtipon-tipon din ang mga Muslim sa Ilocos Norte, Bulacan, Maguindanao del Sur at Davao City kung saan ayon sa pulisya tinatayang mahigit 70,000 ang dumalo. Sa Zamboanga City, nagsama-sama ang ilang magkakaanak pagkatapos ng congregational prayer. Genuine compassion. Sa isang video message, nagpabot ng pakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos. Eid al-Fitr marks the joyful culmination of the spiritual journey. Families and communities gather in thoughts and thanksgiving as the virtues cultivated during Ramadan are the same virtues that will guide our nation. Nagsama-sama rin ang mga Muslim sa Lebanon, Iraq, Egypt at Saudi Arabia.
Dagsari ng mga Muslim sa Grand Mosque sa Mecca, ang mga Muslim sa Jerusalem sa kalsada na nagdasal dahil nananatiling sarado ang daan papunta sa kanilang moske dahil sa krisis sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Team Bahay para magpahinga at mag-reflect ang ilang Kapuso stars sa paparating na Semana Santa. Ang Holy Week plans ng ilang celebrities, alamin sa aking chika. More than a week to go ang Semana Santa. A time for rest and reflection para sa ating mga Pinoy. Kanya-kanya ng plano ang ilang celebrities tulad ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano na travel papuntang Bangkok kasama ang pamilya. Si Jeneline Mercado at Dennis Trillo naman, i-enjoy ang quiet time kasama ang pamilya sa kanilang rest house sa Tanay. Pamilya din ang focus ni Kapuso star Barbie Fortesa saan niya ay rare opportunity para makapagpahinga away from her busy schedule. Minamaximize ko na talaga yung free time ko with my family because my whole family is here. My sister, my brother-in-law, and my nephew. So kami lagi magkakasama ng buong pamilya ko. So feeling ko yun na yung parang magiging pinaka Holy Week ko. Team Bahay ang mag-asawang E.A. Guzman at Shaira Diaz. It is time for silence and reflection habang kasama ang isa't isa. Itong Holy Week na to para din sa akin. Gusto kong magnilay-nilay syempre. Gusto kong ibigay kay God. Kasi yung mga nangyari the past few months, super blessed and especially the wedding pa lang na sobrang successful. Talagang lahat we lift it up to the Lord. Para kay Kapuso global fashion icon Heart Evangelista, rest can wait. Pero payo niya, enjoy the moment. I mean, when you have a break, enjoy your life with your loved ones. Ayun, magtatrabaho pa rin ako. I won't be here for Holy Week. I have work. Napukaw ang atensyon ng isang customer sa gift shop ng airport sa Tasmania, Australia. Para kasing may totoong hayop sa gitna ng mga ibinibentang stuffed toy. Pero hindi siya namalikmata. May nakahalo pala talagang buhay na possum. Palaisipan kung paano napunta sa rack ang possum. Ligtas naman itong nailabas ng airport. Gaya ng mga kangaroo, ang possum ay isang uri ng marsupial o mga mammal na ang mga ina ay may bulsa o pouch sa katawan kung saan inaalagaan ang anak. Herlene Budol as a real-life mom. Yan ang dapat abangan sa upcoming episode ng Magpakailanman kung saan mapapasabak si Herlene sa acting. Makichika tayo kay Athena Imperial. Matapos ang GMA Afternoon Romance Drama Series na Binibining Marikit, mapapasabak uli si Herlene Budol sa acting. This time, para sa drama anthology series na Magpakailanman. Ang gagampanan ni Herlene ang kanyang inang si Len Timbol. Dahil raw sa role niyang ito, mas naintindihan ni Herlene ang pinagdaanan ng kanyang nanay. Hindi pala din talaga naging madali yung buhay ni Mama. Longing siya sa love. Tsaka longing siya sa talagang makakasama niya habang buhay. Yun parang ayoko siya palang i-judge kagaya ng mga pag-judge ng ibang tao sa kanya. Masalimuot man daw ang buhay ni Mommy Len pagdating sa pag-ibig, lalabas pa rin sa istorya ang pagiging kwela nito. Mas nakakalog siya, mas nakakatawa siya. Sabi ni Direk, edi ilight lang natin yung mga ibang eksena na hindi naman kailangan i-heavy. Abangan din daw ang pag-arte ni Mama Len sa episode na ito. Mama niya, magiging siya dito. First acting na may lines. Kasi lagi ko siyang pinapasingit. Diyan ka, tumayo ka lang dyan. Tsaka may TF siya dito ha. Ganon, may TF siya. Gumanap ako sa role ng nanay ko at sa totoo lang ang laging habilin ng nanay ko sa akin pagbutihin ko yung pag-aaral ko, wag ako maglakwatsa, magbarkada, pero parang lahat yun nasuway ko eh. Sa dami ng pinagdaanan ni Mama Len sa kanyang love life, ano naman kaya ang masasabi niya kay Kevin Dasom na napaulat na nanliligaw kay Herlene? Hahalang siya, yes, yeah. Sabi naman ni Mama sa akin, matured naman, ganyan. Ay, si Mama hinahayaan naman kaming magdesisyon din. Kumbaga, yung mga binibigay niya mga payo sa amin, nakadepende pa rin sa amin yung
final answer. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sinasabayan din umano ng pagpapakalat ng impluensya at propaganda sa Pilipinas, ayon sa isang maritime security expert. At kabilang daw sa mga pinapasok nila ang sektor ng edukasyon. Nakatutok si Von Aquino. Nitong mga nakaraang buwan, sabi ni maritime security expert Ray Powell, iniimbestigahan nila ang umano'y network ng mga organisasyong konektado sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party at nag-ooperate umano sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China, na isaan niya sa 200 councils worldwide na kontrolado ng China. Noong Oktubre, nagdaos ang Council ng Regional Forum sa Maynila na dinaluhan ng mga opisyal ng China, Taiwan at Chinese Embassy. Sabi pa ni Powell, dumalo rin umano ang chief editor ng isa sa prominenteng Chinese language newspaper sa Maynila na nagsilbing Secretary General ng Konseho. The editor of one of Manila's oldest Chinese language news outlets is also the leader of its most important CCP-linked council is not an accident, because the Mandarin press has been one of Beijing's most important conquests here in the Philippines. Sabi ni Powell, target din umano ng Chinese Communist Party ang mga Chinese schools sa Pilipinas. Napag-alaman nilang ipinatawag ni Chinese Ambassador Jing Quan ang mga executive ng 8 Mandarin language outlets sa Maynila. Telling them to cooperate closely with the embassy and, quote, carry forward patriotism and love for the homeland. He was not talking about the Philippines. Mula rin daw 1991, pinapatakbo na ng Philippine Chinese Education Research Center ang tinatawag ng Beijing na Blood Transfusion Plan, kung saan nagpadala umano ang China ng Chinese teachers sa Pilipinas. Ang chairman din daw ng center na ito ang pumirma sa isang sulat sa Department of Education na humihiling sa mga public school na sumali sa essay contest kaugnay sa World War II anniversary na ayon kay Powell ay tila kumikiling sa China. Encouraging Filipino children to frame Japan as an enemy and write about the spirit of joint resistance. Ang mga ito, ani Powell, ay nasa sentro ng tinatawag na mga analyst na FIMI o Foreign Information Manipulation and Interference Operations. Ang mga organisasyon namang kritikal at nag-iimbestiga sa pro-Chinese propaganda, naging target anya ng pag-atake ng China sa pamamagitan ng pag-i-issue ng statements laban sa kanila. Panukala nila, magpasa ang Pilipinas ng Foreign Influence Transparency Law gaya raw sa Australia. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay ng mga sinabi ni Powell. Nagpadala rin kami ng mensahe sa Department of National Defense, sa Department of Education at Malacanang para hingi ng kanilang komento, pero wala pa silang sagot sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. The best has come para sa Army all over the world para sa comeback ng global sensation na BTS. Kabilang siyempre ang mga Pilipino na sa libu-libong dumayo sa Seoul, South Korea, kung saan mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. Itinaas din ng South Korean government ang terror alert level sa ilang bahagi ng 2 distrito sa Central Seoul. Nagpaalala rin ang Philippine Embassy sa Korea sa mga Pilipino roon na mag-ingat sa gitna ng malaking public gathering. Narito ang aking chika. The vibe is high sa Seoul, South Korea. Matapos ang release ng bagong album ng global superstars na BTS. Ang next na kina-excite ng ARMY, ang kauna-unahang concert ng grupo matapos ang 4 na taon. Mahigit 200,000 fans from everywhere to Korea ang inaasahang daragsa sa Gwanghwamun Square para sa comeback performance ng Bangtan Boys. I've been a fan for 10 years now, so that's my first time seeing them in person because they've never come to Spain before. Expect to see them getting back to their roots a little more, and I'm excited to see that. Proud naman daw ang nakausap naming South Korean na maaaring maitulong ng free concert sa kanilang turismo. That way, we can promote Gwanghwamun Square like Times Square in the US. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng venue. 22,000 ang nakakuha ng free tickets para sa concert. Ang mga walang ticket na dumayo para nakita ang BTS in the flesh, kanya-kanyang strategy kung paano po pwesto para makapanood.
May fans na maaga nang nagpunta roon, kabilang siyempre ang mga Pinoy Army. Masaya syempre po. Excited. And baka maiyak ako mamaya pag nakita ko na sila magkakasama ulit. We made it. And we stayed. Gusto ko lang po ma-experience yung BTS kasi matagal ko na silang inaangat. Kasama sa mga dumayong Pinoy Army sa Seoul, si kapuso artist Megan Young, kabilang ang kanyang ever-supportive Army husband na si Mikael Daes. Kagabi, BTS was in the stars nang magkaroon ng drone show para sa Bangtan Boys. Napawaw ang mga nanood sa nabuong imahen ng mga members, South Korean flag, at maging ang pamagat ng kanilang album at mga kanta nito. Ang mga Pinoy Army na naroon, walang pagsidla ng excitement sa pagbabalik ng BTS. Laban lang. Laban lang. Pilit mo lang. Tapos, bahala na bukas. Challenge yung sarili mo. Paano mo siya babayaran? Ang magkakaibigan, ikinwento pa kung paano talagang pinag-ipunan ang BTS comeback. Meron di ba may like mga digital backs, may mga goals, mga ganon. Nag-save kami. And every time may lapag ang BTS, may corresponding amount na ihuhulog doon. Ang pabiro pa nilang hirit, Card will provide. ang isa pang fan na si Therese, inilarawan naman kung ano ang naging epekto ng BTS sa kanya. Friends, community, at saka nagkaroon ako ng parang mass drive to work and do good. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para po sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.